Hi guys and welcome back to another vlog. So for today, nandito tayo sa tapat ng Astoria kasi gagawa kami ng island activity tour. Ilang beses na ako nakabalik ng Boracay. Yung unang-unang Boracay ko, dun lang ako nag-island hopping. Siguro mga ano lang ako nun, mga 15. Ngayon 35 na ako. So first time ko ulit makikita, first time ko makakapunta ng mga Puka Beach, ganyan. So update ko kayo kung anong gagawin namin dahil hindi ko talaga alam. Pero ito, nandito kami sa may tapat ng Astoria. Ayan, so ito yung Astoria. Dito magmi-meet para dun sa tour kasi dito yung port. And itong tour is parang 700 per head. May kasama na daw lunch. Yung mga pupuntahan, hindi ko alam kung ano. So papakita ko na lang sa inyo. Ang daming tao. It's Monday, March 24. And sobrang daming tao. Dito nagmi-meet lahat ng magtutour. So ito yung sinasabi nilang daungan. Tapat siya ng Astoria, tapos lahat ng boat dito nagko-converge para sa mga magtutour. Ayan. Ate, ano yung mga pupunta? Bali ngayon ma'am, balingay po tayo kasi wala po tayong Puka Beach po. Kasi sa Puka Beach po yata medyo maalon. Ah, so saan tayo pupunta? Pero yung swap niya po is yung Balingay Beach po. Balinghay Beach. Opo, Tapos? mag-snorkeling po tayo sa Coral Garden or sa Friday's Rock po. So ilan? Tatlo? Dalawa po. Ah, dalawa. Tapos after po, magla-lunch po muna tayo. Sa lunch area po may karabat po doon. Tapos unlimited food po tayo doon. After po ng lunch, pupunta po tayong Crystal Cove. Sa Crystal Cove ma'am, may entrance doon naman. 300 pesos kung papasok kayo sa cave. Pero pag hindi kayo pumasok sa beach lang, wala naman pong bayad. Ah, sa beach wala. Pero may cave doon. May bayad. 300. Depende po sa inyo kung papasok. Yung pagkain po natin sir is chicken barbecue, pork barbecue. Ihaw? Opo. Then scallops, prawns, chop suey. Then ano po, yung drinks po natin is juices lang po sir ha. Depende po kung anong nakaano po ngayon. Yung fruits po natin is pakwelo po. Ilan kami sa Then boat, ate? meron po tayong fried fish po. Fried fish. Boneless. Opo. Boneless po yun. Ilan kami sa boat, ate? Bali ngayon ma'am, yung capacity po ng bangka natin is 35 po. Pero 24 lang po tayo. Ah, okay. Sige, thank you. Ayan, pupunta na kami ng boat. Ayan. So, punta na kami sa boat. Saan? Nakay sa kulay blue na yan, mama. Kulay blue, Joven. Ah, okay. Ayan na daw. Okay, ito daw yung boat. Yung color blue. Sundan natin tong dalawa. Ito. Ayan yung boat. Guys, sobrang lumot. Ito pala yung lumot season ng Boracay. So, summer, ganyan. Ganyan kalumot. So, punta tayo. Ayan, may sasalubong naman. Alam namin kung ano yung boat. Ito. Tsaka low tide. Ayan, nakikita niyo yung lalaki sa harap ko. Ganyan lang kataas. Hindi ka naman mababasa ng bongga except sa bag ko pag yung may alon. Ayun, doon lang ako nababasa pag may alon. So, ito po katama. Ayan, so ito. Guys, pag akyat ng hagdan, hindi na muna ako magbablog ha. At baka malaglag yung cellphone ko. Medyo mataas dito. Ayan, hanggang hita. Kita niyo siya? Ayan. So, dito tayo. Okay? Ayan, so ito yung boat. Capacity is 35 pero 24 lang daw kami. Sa harapan na lang po. Para hindi po kayo mahirapang. Yan. Yan. So lahat kami nakawear na ng vest. Heyo. Say hi. Ayan. So nandito pa rin kami sa daungan. Wala pa. Hindi pa kami nakakaalis. We're still waiting. Pero pinasuot na kami ng vest. So, kanina kinausap ko na lang si ate. Hindi ko kasi alam kung saan kami pupunta. Hindi pala kami pupunta ng Puka Beach kasi malakas daw alon. Kaya iba yung pupuntahan namin. Tapos may isang lugar na pupuntahan na may bayad yung cave. Bye, Boracay Island. Yan, paalis na kami. So, yung tour daw magti-take ng 4 to 5 hours. So, let's see, medyo maalon daw ngayon. May pupuntahan daw kami na sasabihin ng Coast Guard if pwede kami pumunta ng Puka Beach. Okay, so the island hopping for today we have 4 stop destination. Okay, so first stop destination is snorkeling area. If you want to go to swim, we have 100 piso for the safari fee. Okay, 100 pesos.
pesos per person. Okay, sa willing na po yung maligo lang ha, yung bababa lang. Okay? Pero yung hindi lang bababa ay 200. Nandito na kami ngayon sa unang-unang spot. Sobrang lapit niya lang sa shore. Nakikita ko pa yung Boracay na island. Dito lang kami magsusnorkel. May bayad siya. Pagka magsusnorkel ka, 100 parang for the environmental fee. Pero pag hindi, dito lang kami sa pool. Pero malakas kasi yung alon eh. Pakita ko sa inyo. Ayan o. So, ayun. Kagaya no, yung sa kabilang boat. Ayan, dyan ka na magsusnorkel. Para makita mo yung... Nandito ata yung corals area eh. Malapit lang. Ayun lang yung Boracay oh. Saglit pa lang kami umaandar. Nandito na kami. Tapos may nagbebenta ng buko. Ayan. Yung nagbebenta ng buko guys. Sabi nila kuya, mas mura daw dito pag nandito sa bangka. 75 lang. Doon sa isla nasa 250. Totoo naman. Ayan, so ito talaga yung area na ano, na snorkeling area. Ayan o, lahat ng bangka dito nag-stay. Though dito sa area daw na to, parang puro lumot daw yung corals eh. Natatabunan daw ng lumot, kaya hindi ma-appreciate. Pero dito talaga yung area na mag-snorkeling kayo. Ayan o. So, we're moving again. We're transferring to, I think yung cove na yung pupuntahan namin. And ayan yung kasama namin na suka na. Nakakahilo kasi talaga guys. Dahil sobrang alon talaga ng tubig ngayon. Hindi ko sure ano nangyari pero nandito ulit kami sa kung saan kami nanggaling. Nandito ulit kami sa port. So hindi ko alam ba't bumalik kami. Hindi ko sure kung may sasama pa sa tour na iba. Muka. Parang may pasakay. Yun lang yung hindi maganda guys kasi imagine nag-start na yung tour tapos sobrang kagustuhan na mapuno or makompleto parang nadidisrupt yung schedule so parang hindi ko lang siya marirecommend in terms of ganun. Kung marami kayo tapos mas kaya nyo magbayad ng private baka magganon na lang kayo, though hindi ko din naman alam kung magkano yung difference ng private pero ito kasi parang ganyan no, nag-ihinto sila dahil malapit pa para sumundo pa ng iba. So, hindi ko alam kung anong island yan kasi yung tour, hindi nagsasalita si Kuya. Hindi siya nagkukwento, hindi niya kinukwento kung ano yung dinadaanan namin, ano yung nakikita namin. So, sari-sariling sikap na lang. Ayan. Then, may mga activities dyan din ginagawa. Ayan sa Malalayo, nakikita nyo, ang dami nagpa-parasailing. Kita nyo yung parang maliliit na dot sa dulo. Yan, mga nagpa-parasailing. Siyempre, kailangan sa deep water yan. Pero yan, ayaw din namin. Kasi nga, di ba, may mga napalitan na napipigtas. Ayun, UFO. Nakikita nyo yun? Yun o, yung bilog. Ayan. So, I think ito, malapit na siya sa parang, city. Yung area na yon parang malapit na siya sa city. Kasi nandun yung mga malalaking, malalaking barko. Ayun o. Tumatao. Ayun o, tignan nyo yung waves. Kita ba dun sa side na yun? Ayun o. Eh, kakahilo. Ayun o. Oh. Kakahilo guys. Ngayon, papunta na kami sa Magic Island. Yun daw yung tawag. And, ayun yung isa, may Crystal Cove na nakalagay o. Crystal Cove. Nilagyan nila ng label. Parang may cave ata na papasukan. So, yung hindi mga papasok, walang babayaran. Pero pag pumasok ka doon, 300 pesos. Pero pag bumaba ka ng island, wala namang bayad pag magsiswimming ka lang doon sa may shore. And then ayun, yung nasa dulong yun, Crocodile Island daw yun kasi shape na parang crocodile. Kaso hindi mapupuntahan dahil sobrang lakas ng alon. And then ito yung pupuntahan namin. Ayan. So ayun o, nakikita niyo yung salitang cove. Hindi ko alam kung kita. Ayun o. Cove.
nakikita, Crystal Cove. Ayan. So, dyan kami ngayon next pupunta. Sobrang lakas ng alon talaga as in. Ayan o. Ayan pala, may nakalagay din. Crystal Cove. Parang maganda rin dito sa Crystal Cove. Kasi magaganda pa yung mga puno. Buong buo pa yung mga puno nila. Parang island na island pa. Parang may tulugan doon. Tanong natin kay Kuya kung meron parang resort. Okay. We're going to Crystal Cove. Mabato lang dito. Sobrang bato. Pero hindi siya malumot. And then may ticket eh. Doon o, para sa Crystal Cove Island. Pwede mo siyang pasukan. But I don't like. Gusto ko lang mag-swim kasi ang init. Init na ako. Gusto ko lang mag-swim doon. Ayun o. Doon sa pinagsiswimingan nila. White sand pa rin siya. Pero hindi ganun kapino. Iba pa rin talaga yung na-discover nila na pinaka-main Boracay Island. Pero ito, ayan. Kaya ka lang mag-swimming. Doon o, may area na nakalock na kung saan pwede ka mag-swimming. Kasi nga yung ibang lugar, puro daungan na siya. So, doon ka lang pwede mag-swim. Ayun, sa area na yun. Okay, so ngayon, nandito lang kami, nag-aantay kami. Meron silang mga area dito na parang pwedeng tumambay. Papakita ko sa inyo. So, kung hindi kayo papasok doon sa loob, sa Island Cove, pwede kayo mag-swim lang dito, ganyan. Papakita ko sa inyo kung saan kami nakatambay, ha? Ayan, so this is how it looks like. Meron dyan mga tambayan. And then ayan, may bilihan din ng food dito. Pero medyo mahal, syempre. Like yung shake ng asawa ko. Mahal, pakita mo yung shake. 250 pesos yan dito. Syempre, nasa island ka. And then yan yung entrance. Ito yung Island Cove. Yan, hindi ko alam kung ano makikita. Ayan siya, ganyan. Maraming antayan. May mga upuan, may nagtitinda ng buko. Tapos ganito yung itsura ng area. Then again, may area lang doon na pwede mag-swim. Mabato, guys. So yan. Ganyan lang siya. And ayan yung mga shed na pwede nyong pag-antayan. Ito, dito yung mga malililin. Then pagka nga nagutom, ganyan. Pero maganda magbaon na lang kayo kasi medyo mahal siya. So we are still here and it's almost 1 hour. Parang 1 hour ata dito talaga itatagal. And then yung next namin na lilipatan is yung kainan na, yung lunch. Sobrang init na, tanghaling tapat na guys, 12 na. So, hindi pa kami kumakain. Medyo natagalan talaga yung tour kasi nga ang lakas ng alon. Tapos may binaligan pa kami, yung ganun. So, ngayon nag-aantay pa rin kami. Buti na lang dito merong may, alam niyo na, may shade. And kasi yung mga iba, yung pumasok nga dun sa Crystal Cove, inaantay pa. Hindi ko kasi alam din kung ano itsura nun. Hanap na lang kayo ng ibang videos sa YouTube na pumasok sa Crystal Cove. Ako kasi guys, pagka nagbo-Boracay, as much as possible, talagang for relaxation and chill lang siya. Actually dito sa pinuntahan naming island, mas maganda yung island sa Boracay, yung dun mismo sa island Mas pino yung buhangin, mas malaki yung shoreline, mahabang shoreline na marami kang pwedeng pagswimingan. Dito may harang lang. So, update ko na lang kayo pagka palipat na kami, pagpasakay na ulit kami ng boat at kakain na kami ng lunch. Finally back in the boat, paalis na kami. Pupunta na kami sa last island. Sobrang init na dito guys, as in, tingnan nyo. Ayun o, sobrang tirik na nung araw. As in, wala na nga ganong nagdadaong. So, yun. So, ito na yung area na kakainan namin. And yun lang yung masagwa. Pagkasabay-sabay kayo lahat, tignan nyo, sabay-sabay lahat. Wala kami maparadahan. So, nandito lang kami nag-aantay. Ayun, merong isang aalis. yun. Aalis. So, inaantay namin. Medyo hassle lang siya. Tsaka yung area na pagkakainan, parang, alam ko ito yung malapit sa area ng Daungan eh. Yung port. Ayun no, nandun yung port. Dito siya sa area na yun. And dito din ata ginagawa yung mga boat. Ayun no, may ginagawang boat. So, ewan ko. I think ayun yung restaurant. Kung di ako nagkakamali. Doon ang gagaling yung mga tao eh. Ayun, feeling ko nandun yung buffet. So, tignan natin. Ayan guys, up close. Ito yung itsura ng lugar. Ganyan siya oh. Punong-puno ng bato. Tapos, parang mga taga-aklan yung nakatira. Ayan, kita nyo may mga sampay-sampay. Tapos, wait, di namin alam saan kami pupunta. Kung saan kakain.
Ayun. Doon daw. Let's see. Kung saan. Ganda natin. Up. Dito daw. So, let's follow them. Parang ang daming tao dun ah. So, let's see. Dito ata. Loob-looban pa. Wait lang. Let's wait for them. Loob-looban pa yung kakainan. Dada! So, tignan nyo. Ito yung papasukan namin. Hello po! Ayan, so dito tayo pupunta. So hindi ko alam kung saan ang daan na to pakain. Pero ayan oh, para talaga siyang mga tirahan. Well, tirahan talaga siya, hindi parang dito na. Tayo, don't knock. Those are houses. Ayan. Okay. Medyo paloob yung daanan. May ganito pang mini bridge. Okay yung pag-describe ko ha. Pero yan. So, ito yung dinadaanan namin papunta sa kainan. Be careful. A bit. You have to be careful. Why did they build this? So that people can pass. People can pass. Ayan. Look at this. It's not stable. Dadalhin ko kayo all throughout ha. Sorry, wala lang akong masabi. Pero yan, may mga nagtitinda dito. Oh, may Starbucks pa oh. May ice cream. Ito, ang ganda ng tindahan niya. Ang cute ng store niya oh. Hassle lang yung papasok, guys. Parang gutom ka na, mas gugutumin ka pa. Oh. So, kita nyo, lahat nung nag-island hopping, dito dinadala. Nag-set kami yun ng ano. Nakarating na ata kami ng Boracay Island ulit. Char. Okay, finally. Nakalampas din kami. Ay. Dito ata yung mga area din ng ibang activities. Ayan oh, may mga zipline, nakikita ko. May zipline. Nandito din ata yung mga ATV. Dito ata yung mga gusto mo, yung mga ATV tsaka zipline. Ayan oh, tignan mo. Zipline and yung Kawa hot bath dito din. Ayan oh. Ayan o, yung ATV. Dito yung pala yung area ng activity na yon. So, dito kayo pupunta pagka gusto nyo magganito. I want like that. Ayan o. Let's do it later. Ayan. Then finally, ito na yung restaurant. So, Reboot Restaurant ang pangalan. In fairness, buti naman, walang ganon tao. Pero, tignan natin kung may pagkain pa. Kasi parang ang dami nang natapos after namin. Dahil nga medyo natagalan kami. At least, maganda naman yung lugar. Malinis naman yung lugar. Ayan yung Kawa Bato. Ayan yun o. Yung maliligo ka sa kawali. Teo, they will cook you. You want? Ayan o, yan pala yan. Hot? Yeah, it's hot. Come here. Okay, so ito na. Ayan, marami naman table. Diyan na lang malo. Dito, sa dulo. Ayan, yan. Dagdagan mo na ng upuan. Let's line up. Para mapakita ko pa yung food kung may laman pa. May soup there, right? Veggies.
May scallops, chicken barbecue, opo, bangus, another barbecue, and hipon. And then, watermelon. Ayan. Tapos dito sa kainan, may kawa bath. Ayan yung kawa bath. So, tip lang sila. Walang bayad. So, ayan o. But Mama, don't they're not changing the water. Oh. Ay, actually, hindi ko pinalangoy ito kasi hindi naman pinapalitan yung tubig. We are now going back to our boat. And yun ang ulit way natin. So, hindi ko na ipapakita para mas mabilis kami makabalik ng bangka. And then, may last na lang daw kami pupuntahan, Balinghay. And that's it. After that, babalik na kami ng Boracay. Okay, so this is our last spot. Ayan na. Parang may ano daw, sandcastle na nakalagay lang na Boracay. Ayun o, nakikita nyo ba yun? And then, nandito daw yung bahay ni Pacquiao. So, yan. So, nandito kami sa Balinghay at di ko alam kung ano nangyayari. Dito kami aakyat para makapunta kami dun sa may ano yun? Sandcastle para magpicture. Pero yung way niya dito, pwede din dapat talaga dito sa beach kaso high tide na kasi. Kaya mahirap na makadaan. So, hindi na kami umaandar ngayon. Dito na lang tayo. Okay, ayan. Tignan natin. Saan ba to? Delikado dito ah. Full rocks. Delikado dito, kuya. Mahirap lang. Oh, ayan. So, antayin natin para di tayo magsabay-sabay. Ayan, okay. Since umaandar na, makiandar na rin tayo. Ah, masikip kasi. Ito. Ito pala. Okay, so ganyan. So, titigil ko muna mag-vlog dahil kailangan humawak. Another struggle is this one. So, ayan. Sa video naman ng friend ko. Talaga? Western Union? That's it guys. As in yun na yun. May mga nagkayak lang and then nagpicture lang kami dun sa Sandcastle and that's it. We're going. Parang wala pa kaming 30 minutes dito. Kasi malakas na rin yung alon. High tide na kasi. Medyo late na nag-start. Kaya parang minamadali na rin yung tour. So, update ko na lang kayo later pag nakauwi na kami. And then doon na lang ako magre-review kung kamusta yung tour. We are finally back in the room and now I think it's time na i-share ko na sa inyo yung experience ko about the tour and if I would recommend it or not. So una muna, simulan natin kung anong type ng tao ako. So I'm the type of traveler na gusto ko mag-relax lang, lalo na kung yung place na pupuntahan ko is for relaxation. So depende kasi siya sa lugar, ang ibig ko sabihin. Halimbawa, itong Boracay kasi, when you go out of your hotel, when you go out of your accommodation, yung mismong Boracay Island, maganda na yung beach niya. So, pupunta ka doon to swim na sa beach. Yung hotel nyo, kung may swimming pool, magsuswimming ka. Pagka gusto mo nang mag-chill, magkape, kumain, magmerienda, may kainan, madami. Ngayon, for me kasi, yung mga island hopping, applicable siya para sa mga island na yung pinaka-area is hindi may magandang beach agad. For example, Coron. Okay, nakapunta na ako ng Coron. Sa Coron, pag pumunta ka dun sa town na may mga hotel, hindi siya yung parang paglabas mo yung lugar may beach agad na maganda. Kumbaga meron siyang para siyang town, dun ka magsistay. Siargao. Sa Siargao din, di ba yung mga tuluyan, okay, may mga inuman, may mga party, pero kung halimbawa yung beach na magaganda, parang talagang mag-island hopping ka para mapuntahan mo yung Magpupungko Pools, yung Daco Island, ganyan, di ba, yung mga ganyan, Guyam Island, yan. Ano pa, yung sa may Bicol, yung mga Karamoan, ganyan, di ba? May pinagstayan din kami doon, nandun lang kami sa parang isang maliit ulit na town na may dagat sa harapan pero hindi siya yung malinis, hindi siya yung maputi, walang kainan. Mag-island hopping ka para mapuntahan mo yung mga white sand beaches. So, ganun siya. Ganun yung ibig ko sabihin. Kaya, for me, yung bilang ganun akong tao at ganun yung tingin ko sa kung kailan mo dapat ginagamit yung island hopping. Personal opinion ko to yung 700 na rate is hindi worth it for me. Okay, una kasi,
nakita nyo naman yung mga pinuntahan namin, di ba? In terms of yung pinaka-activity, parang yung mga island na pinuntahan namin is sakto lang. Kung kayo, interested kayo na makita nyo yung surrounding islands nga, di ba? Depende nga sa inyo. Kung interesado kayo na makita yung surrounding islands, okay. Pero ang masasuggest ko is tignan nyo din muna yung weather. Kasi nga kahapon, dahil sa malakas yung alon, tapos hindi ko alam kung parang namadali din na, yun nga parang ang bilis namin, di ba? Yung sa unang place namin, yung snorkeling area na sa gitna lang ng dagat, parang wala pa kaming 30 minutes. Mas matagal pa yung dumaong kami versus dun sa nag-ikot-ikot kami dun sa snorkeling area kasi ang lakas ng alon. Yung pangalawa, dun kami pinakamatagal, Crystal Cove, which is yun na yun. Yung pangatlo, which is actually parang hindi talaga siya island, parang lang kainan siya na town na siya eh. Yung mga lugar na mga dun nakatira, dun na nagkainan. And then yung pang-apat is nagpicture lang sa sand castle, which is kung may sand castle dito sa Boracay Island, dito ka na lang magpicture. Gets nyo? Kumbaga siguro kung may ibang option ng pupuntahang island, baka pwede. Hindi kasi daw napuntahan yung Puka Beach dahil nga malakas yung alon. Kaya yung sinasabi ko na i-check nyo din yung weather. Tapos, in terms of yung food, di ba? Nakita nyo naman yung food. Hindi ko alam kung masarap siya kasi nasatisfy naman ako. Pero hindi ko lang alam kung masarap siya dahil gutom na kami dahil 1 o'clock na or 1:30 or masarap talaga siya. Gets niyo yun? Hindi ko alam kung talagang ganon. And kung iisipin mo kasi, di ba? Dito sa Boracay, marami na rin kasing buffet na mas mura pa. Kasi nung una naisip ko na parang, okay, 700 island hopping tapos may food na. Baka sulit naman dahil may food naman na eh. Kumbaga yung mga buffet dito, may mga 700, ganun yung worth eh. Pero, magkaiba yung worth ng 700 na buffet dito versus yung sa 700 na buffet doon. Which is may kasama naman kasing island hopping. I hope you get what I mean ha. Dito kasi sa Boracay Island, may mas mura pa sa 700 na buffet. Meron sa Mandarin White Sand na parang 399 kung hindi ako nagkakamali. Sa La Carmela de Boracay, merong 349 kung hindi ako nagkakamali na buffet. Sobrang dami pa. Bamboo Beach Resort, meron ata. Mga murang lunch buffet na okay din yung quality. Tapos, nandito ka din sa Boracay Island, di ba? Tapos pangatlo, ako kasi, dahil nga hindi ko naman masyadong napupuntahan yung Boracay, I mean, in a year, siguro once, di ba? So, mas gusto kong nasusoak in personally yung pinaka-vibe ng island. Yung stretch ng white sand, yung mga kainan, yung mag-chill ka, happy hour, di ba? Mas gusto kong ma-experience alam mo, yung pagising mo ng umaga, okay, breakfast, tapos swimming sa dagat, swimming sa pool, pahinga. Lalabas, magme-merienda, ganyan, tapos magsiswimming ulit, magre-relax ulit, mag-happy hour, o balik ulit sa kwarto. Ganun yung gusto ko sa kanyang vibe. So, dahil hindi ako madalas nagpupunta dito, kumbaga, kahit pa sabihin mong 5 days ako, 4 days ako, mas yun yung prefer kong gawin. Kasi syempre in a year, di ba, 4 days na nandito ka, i-maximize mo na. Kasi yung kahapon, kumbaga, yung halos more than half of our day, nagugol lang namin sa island hopping. And more than the time na nag-island hopping kami, mas nagugol yung time namin sa pagbiyahe sa bangka. Kumbaga parang most of the time naramdaman ko, nasa bangka ako versus nakikita ko yung mga island. Gets niyo yung gano'n, yung sinasabi ko? So yun. So parang for me, nasayangan ako sa oras kasi pagdating namin parang 3 na or 3:30, ganyan. So, alam mo yun, tapos pagod. Nakakapagod guys. Nakakapagod siya. Parang yung pagdaong, tapos pagbaba akyat sa boat na ang bilis, di ba kagaya nung isa nga, yung pinakahuli namin na nagpicture kami sa Sandcastle. I mean, picture, ganun lang ginawa namin. Bumaba kami sa boat. Lakad, picture sa Sandcastle, then balik, akyat na ulit sa boat, then go home. That's it, di ba? So, parang kayo, makikita nyo naman di ba, based sa ginawa namin. But ako personally, yun yung opinion ko. Kasi, I'm that type of traveler ha. I'm that type of traveler. And yung tour kasi na yon, nakuha namin siya doon din sa area ng mga Astoria. So, kung kayo magtitingin-tingin, siguro mas maganda na pag pumunta kayo doon, piliin nyo talaga yung mga pupuntahan nyo or tignan nyo na lang kung ano yung mga bet nyo. Tapos, ito pa pala guys. So, di ba 700 per head? Pagka 5 years old and below, free. So, yung binayaran namin is 4,200.
nakausap ko yung boatman nung aming sinakyan. Meron silang mas maliit na boat and we can rent that daw privately for 4,500. Pwede daw kahit hanggang 4,000. So, feeling ko, mas sulit yun kung magpa-private kayo kasi kumbaga, kayo yung makakapag-decide kung ano yung gusto nyo na lang puntahan or kung saan nyo na lang mas gustong magtagal na magstay. Tapos yung food, pwede din kayong magpa-prepare kung saan lugar nyo gusto. Sabi ni Kuya, sa Crystal Cove, may mga tables kasi doon, pwedeng doon kayo mag-picnic, pwedeng doon kayo kumain, which is better in my opinion kasi nga, may swimmingan, may magandang dagat, kakain kayo by the beach, kita nyo yung lugar, kumbaga mas maganda yung vibe na parang island vibe. So yon, kung ako sa inyo, maraming mag-aalok ng ganyan guys, talagang tawaran nyo lang. So yan, I gave you an idea of the rate, nasa 4,000, pwede nyo ma-rent yung boat, mas maliit lang siya than our boat, at pwedeng kayo lang na grupo kung alam mo yon, para mas hawak nyo yung oras nyo at mas kayo yung makakapag-decide kung saan pupunta. So yun guys, sana may natutunan kayo, sana may na-share ako sa inyo, sana may nakuha yung pointers, and again disclaimer, this is based on my opinion, my preference. Na-share ko lang kasi kung kapareho kitang traveler, then may makukuha ka, di ba? So yun, sana nagustuhan niyo tong video na to, and kung nagustuhan niyo, please don't forget to like. I'll see you again until my next travel vlog. Bye-bye!